Nagpatuloy ang kwento kung saan papalapit na ang ating bida para bigyan ng malakas na suntok ang kanyang tatay. May nagpakita na matangkad na lalaki at hinawakan siya nito sa ulo, na kung saan bigla siyang binaon sa sahig kaya natigilan siya sa paggalaw. Nagpumiglas ang ating bida para makawala, pero matindi ang pagkapit sa kanya ng matangkad na lalaki para hindi siya makaalis. Biglang nagsalita ang tatay ng ating bida at sinabi nito na dapat tumingin siya sa paligid, at pinakita ang napakaraming gangster na nakapalibot sa kanila. Sinabi rin ng tatay niya na hindi ito dapat magmadali at ang tanging paraan lang para mapatay siya, ay kinakailangan nitong pagharian ang buong juvenile detention center habang naglalakad ito paalis. Lumipat ang eksena sa working room at pinakita ang binata na mahusay sa paggawa ng kanyang gawain, bigla siyang pinahinto ng bantay dahil tapos na ito sa kanyang trabaho. Lumapit sa kanya ang isang lalaki na merong tato sa leeg, at may dala-dala itong mga kagamitan na kung saan binagsak niya ito. Kakilala pala ito ng binata nung siya ay nag-aaral pa, at tinatanong din nito kung totoo ba na nakapatay siya ng 7 tao. Biglang nagsalita ang bantay na kung saan pinatigil sila sa pag-uusap, at pinabalik niya ang lalaking may tato sa kanyang trabaho. Kinagabihan sa selda ng ating bida makikita na mag-isa siyang nakaupo sa sulok, at iniisip ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tatay habang ito ay galit na galit. Nagsalita naman ang isang preso at sinabi nito na gutom na siya, dahil puro gulay na lang ang kanilang kinakain. Pinatigil siya ng kapwa niya preso sa pagsasalita dahil parating na ang bantay, bigla namang tumayo ang ating bida at kinausap niya ang pulis. Akala ng mga preso isusumbong sila ng ating bida pero bigla nitong sinabi na magpadala sila ng pagkain na kinagulat naman ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa impluwensya ng kanyang tatay sa kulungan hindi nagdalawang isip ang mga pulis at nagdala ito ng pagkain sa kanilang selda. Napansin naman ng ating bida na hindi kumakain ang binata, na kung saan nakaupo lang ito sa gilid at parang balisa ito. Kinaumagahan sa working room payapang nagtatrabaho ang dalawa, nang biglang dumating ang lalaking may tato at hinagis nito ang mga gamit sa ulo ng binata. Buti na lang hindi ito natamaan at nagdahilan ang lalaking may tato na dumulas lang ito sa kanyang kamay kaya niya nabitawan. Bigla nitong hinawakan ang ulo ng binata at pilit niyang dinidikit ang mata nito sa pakong nakausli. Naalala ng binata ang ginagawang pambubuli sa kanya noon, na kung saan kinukulong siya sa isang locker habang maraming pako ang nakatusok. Biglang nagalit ang binata at hinawakan nito ang kamay ng lalaking may tato, at sinabi nito na ipapakita niya kung paano niya pinatay ang 7 tao.